Radyo natin pagadian kasama po natin si Waway Belen. Waway, masalimuot na ka. Did you already learn to love them? So, mo siguro ng medyo ko na po na Karon dira sa ato ang live stream. Hi! na puno ng pagsubok. Just like in my program, Tunog Lokal, I want to Your friendly neighborhood station, Radyo Natin. Tunog na kilala, boss na kasama, araw-araw tayo'y magkakasama. Sa radyo natin pagalian. Sa radyo natin pagalian. Ang station mo, ang barkada mo. Sa radyo natin pagalian. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBB. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa Award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Araw sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating istasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat. Radyo Natin. Kapayan sa Pagadian. Balitang lokal, balitang rehiyon, nasyonal, internasyonal, komunitary, radyo natin balita, radyo natin balita. Sa nainang news anchor, station manager, Waway Belen.
ka-RN, kumustag maayong adlaw tong oras alas 12:23 din sa taong tulumanon ng radyo nating balita kaninyong higalas kahanginan Waway Belen makikauban kaninyo sa tuang programang radyo natin balita nining unang adlaw sa semana dit sa 8 ning bulan sa Disyembre tuig 2025. Holiday karon adlaw pero diri sa tuang programa why holiday og sa tuang trabaho magpadayon ng pagatod sa atong mga balita gumikan kay ato nga gikomit sa kanunay mga ka-RN ang ato ang mga programa alang sa ato mga tigpaminaw. Naminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo sa 91.9 sa inyong FM band. O ingon man usaba sa mga naglantaw o nagpaminaw pinagi sa ato ang Facebook live mga ka-RN sa RN News Pagadian o sa 91.9 radyo natin FM Pagadian. Doon na po na to ang YouTube channel sa 91.9 radyo natin Pagadian Official para sa mga gusto po makalantaw sa uban pa na itong mga programa mga ka-RN. Bibila ka mga simana gikan karon mo biha ang 2025 ang ato ang mga programa diri sa radyo natin Pagadian at ninyo. Mikan doon na tayo mga paghimuon nga mga kausaban o gingon man mga dugang pangkalambuan alang sa ato ang mga programa. Ano yung mga headlines sa ato ang mga balita? Mayor Samicos Pagadian City pag-imbestigahan sa Bureau of Immigration may kalabutan kini sa giingon niya nga citizenship. Samtang Mayor Samico mibarog nga usa siya ka Filipino citizen. Samtang SW PHNMA gigidala ang Hawa Kamay Scholarship diri sa lalawigan sa Zamboanga del Sur. Detalye sa ato ang mga balita mga ka-RN gibutyag sa Bureau of Immigration niadto ning adlong Domingo gipagawas nga ilawom sa formal nga investigasyon. O pailawom kini sa investigasyon si Pagadian City Mayor Sammy Coro nga matino o nga beripikar ang tinuod niya nga citizenship. Sumalap niya sa Bureau of Immigration kabahin kini sa ilang regular nga proseso kung adunay dokumento o impormasyon nga kinahanglan nila nga klaruhon o baka kumpirmahon. Ilabi na kung nalambigit mao ang usa ka halal o pinili nga opisyal sa atong gobyerno. Gipasabot usab sa ahensya nga ang pagsugod sa investigasyon dili nagpasabot nga adunay nakalapas ang kung dunay kalapasan ang mga alkalde kung dili usa lamang kini kalakang aron nga masiguro nga husto ug legal ang mga records niini. Wapo sa bagila sa Bureau of Immigration ang tukmang hinungdan nganong miabot ang maong isyu sa ilang nga buhatan. Apan nilang gisiguro nga ang proseso mudagan og patas sumusunod sa balaod sa pagkakaroon pay opisyal nga pamahayag gikan sa kampo ni Mayor ko kabahina sa maong isyu. May kalabutan sa maong balita mga ka-RN human sa migawas nga trending post sa usa ka online news channel na may kalabutan sa nasyonalidad ni Pagadian City Mayor Samico Migula karon ang kopya sa birth certificate ni Mayor di nagpakita sa mga importanteng detalye sa iyang pagkatao o diin mabasa sa mong sertipiko nga nataho si ko sa Santo Niño Clinic nga gipanagiyahan ni Dr. Filemon Pajares sa Barangay Gatas, Pagadian City ngadto sa mga ginikanan nga Chinese citizen kaniadto. Nang ipaklaro nato sa nigawas nga isyu sa Billionaire News Channel mga ka-RN. Base daw kuno silang dokumentasyon giadto nilang Barangay Santo Niño. Pero sa kasayuran sa kadaghanan labi na sa mga katigulangan sa dakbayan sa Pagadian kining Santo Niño Clinic ilado kini ni adtong mga panahon na di punta ka istorya kay punta na taon na ito pang panahon na pero wa na nahimutang sa Barangay Santo Niño apan sa Barangay Gatas. Samtang ang Pilipinas nagsunod sa prinsipyo sa Diyos ng Guinness ubos sa Commonwealth Act sa 473 ang revised naturalization law ang usa ka tawo nga adunay langyaw nga ginikanan mamahimong usa ka lungsuranon sa Pilipinas kung iyang matuman ang mga kinahanglanon sa mas padayon nga pagpuyo maayong pamatasan, pagtahod sa mga kostumbre o tradisyon sa mga Pilipino ug uyon sa balaod nga paghiusa sa katilingban sa Pilipinas. Kay baluan nga ubos balaod sa Pilipinas diin ang Filipino citizen lang ang gitugutan nga magparehistro og magkabotara. Ayan ang pagdawat sa Commission on Elections kung COMELEC isip kwalipikadong botante
Usa kini ka formal nga pag-ila sa gobyerno nga usa ka Pilipino sa mata sa balaod. Sa pagbukas Paskuhan 2025, gisaysay ni ini nga unom ka tuig sa wala pa siya gipanganak, nahimo na nga Filipino citizen sa matud pang iyang mga ginikanan. O dili na kinahanglan uting kayo ng iyang mga dokumento gumikan kay mukabat na sa napulog 8 ka tuig. Na nangatundanan si ko isip mayon sa dakbayan o wala pa'y labot ang ubang pang mga posisyon sa lalawigan o logo na diri sa dakbayan sa Pagadian. Unay usas mga pangutanas kadaghanan sa mga supporters ni Mayor Sammy ko nga sa kadugay ni ini nga nanirabisyo diri sa atong syudad sa Pagadian, 18 years as mayor. Og doon na pa'y mga posisyon gihawiran ni ini, nahimo pa ni provincial board og ako masayop, og nahimong vice mayor, nahimong nga konsihal sa atong syudad sa Pagadian, and for how many years iyang pahimutang diri sa ato ang lugar, og nagdumala sa mga posisyon sa gobyerno nga gipangutana kadaghanan nganong karon pa imbestigaran ang pagkatao og ang iyang citizenship, no, sa milabay nga pila ka tuig, pila ka dekada na. O lagi question, apil pa na maghihapon ni ini ang issue sa politika mga ka-RN. Nevertheless, kung mabisigar ang Bureau of Immigration, they will be spending time. Matag panahon, higayon, effort. Pwede rin maghihapon, depende rin na. Kaya wa po'y mga angay taguan, o wa po'y angay nga i-correct pagkatao sa tuang halandong mayor. Sila po mismo ang makadiscover ni Ana. So, mag-update kita mga Karen, kabahin ini mo nga issue. Samtang sa live mic, karong adlaw, base sa itong mga kaigsuunan nga mga nangutana, kagahapon pa ni, mga priglaag ni sila. Karong adlaw, way trabaho man o way klase, gumikan sa itong pagsaulog sa Feast of Immaculate Conception nga gideklara kini nga special non-working holiday sa atong tibuok nasod. Kini pinasikat sa Republic Act 10966. Din gideklara ang December 8 matag tuig nga usa ka special non-working holiday sa kasugad pa ni adtong December 28, 2017. Din sa wa pa kininhimong balaod ang mga Catholic schools, suspendo usab sa mga klase matag December 8 agi og pagsaulog sa kapistahan sa Immaculate Conception of Mary. Ato tulumanon mga ka-RN, atod kanatos maing kabubuton sa Paloma Multimedia Services na nukad ang atong pagsibya live diri sa Barangay Tawagan Sur. Wa mi holiday kamo lang. Og ang atong programa atod usab kanato sa Solmux Advance, basta ubo salig lang sa Solmux Advance. Karon liquid na, epektibong mawala ang ubo kung mainom ka katulo sa isa ka adlaw o sulod sa tulo nga to sa 5 ka adlaw, mawala na ang imong ubo. Basta ubo Solmux Advanced Liquid, magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Ato sa kanatos may kabubuton sa Nutrilin, adunay 17 ka mga essential vitamins ug minerals na makatabang sa pagbaton og proper mental health development, strong immunity, good appetite, strong bones, alang sa inyong mga anak. Basta Nutrilin lamang. Maing adlaw dahil sa ato ang mga naglantaw karon sa ato ang Facebook Live. Ilagi sa RN News Pagadian o ingon sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. Good morning. O sa akong mga kaubanan usab nga mga provincial reporters sa tibuok Radyo Natin community. Mokapin isa kagatos ka mga istasyon ilawom sa MBC Group of Companies. Maayong adlaw sab og pagpaminaw kang Madam Jesusa Solidad Negrama diha sa Barangay Liniensa sa mga namati o naminaw karong mga oras sa mga Karen. Sa laing bahin sa tuwang mga balita. Gipasayugdahan sa Southern Western University FINMA, kauban ng provincial nga kagamanan sa Zamboanga del Sur sa liderato ni Governor Divina Grace Yu o ang Division Offices sa Pagadian City ag Zamboanga del Sur, di nag-auhag sa tanang incoming first-year college students para sa school year 2026-2027 sa usa ka adlaw nga kalihukan nga makatabang sa iyang pag-andam sa kolehiyo. Yan ang mga aktibidad. Actually, kaganina ni buntag nagsugod, December 8, mga ka-RN, gitunong po ning way klase
gikan alas 9 hangtod alas 4 sa hapon di Pagadian City Science High School. Ang scholarship examination milungtad lamang og usa ka oras. Og dunay usa ka dakong oportunidad ni para sa mga estudyante nga gusto nga mahimong kabahin sa pinakadako nga Health Sciences University sa Visayas ug Mindanao ug magsugod sa paglambo aron nga mamahimong katakos sa iyang katakos sa ihang pagtuon gikinahanglan sa scholarship examination for sure naron duot na ni sila pero 1 hour na ang exam. Kinahanglan ng school ID o bisan unsa ka pamatuod nga usa ka grade 12 student monggo 2 nga lapis nga adunay eraser unya adunay mga nabasa usab nato mga KRN kay supposedly gihimo kini o paghimuon kini atong December 6 dunay mga napalaw siguro nauwahi lang gamay og inform nagyaw-yaw gumikan kay syempre nag-spend po silang mga pamasahe o gagilang oras pag-aris Pagadian City kaya mas pagsahimuon pero gi-announce o gi-pahibalo balik gi-post no pinagi-sub sa official Facebook page ang Victory Zamboanga del Sur nga karon ang gihimo nga paghatag og examination sa maong eskwelahan no sa Pagsay og nadia mahimutang sa barangay Lumbian ng Dakbayan sa Pagadian mga ka-RN. So good luck sa tarang mga estudyante nga makapahimulos ni ining opportunity no nga maka-eskwela na ining usa ka prestiyosong eskwelahan dito sa Cebu City. Og ana rin yun lumbag pa ning kamot atong mga estudyante ha labi na sa mga mo college na. Og hopefully ang ato ang mga state college mohatag og dugang pong mga scholarship. Kay daghan karon sa ato ang mga kaigsuonan nga mga ginikanan ang di na gyud in town makapaeskwela sa ilang mga anak pag abot og college gumikan kay wa na gyud ikasagang no para sa ilahang matrikula o sa ilang patuition mga ka-RN mao na nga nangita na lang gyud og pamaagi so sama nining opportunity nga katagan og dako pod nga kahigayunan nga makaeskwela nga medyo di kaayo gastos no og makasugakod ra ang ilang mga anak. Atong oras alas 12:35 nabalik kita alang sa atong dugang pang mga impormasyon mga kasayuran mga patimbaya sa ato ang mga naglantaw karon adlaw sa ato ang Facebook live. Daghang salamat usab kaninyos kanunay nga pag suporta sa radyo natin Pagadian og karong December 19 murag duol-duol na akso tagbalaka ani pero sige lang og unsa bang gani ang mamahimo resulta win or lose kita nagpasalamat ta nga sa kadaghanan nga mga kategorya aduna tay upat no ka mga entry nga nahimo tang finalist og duha ni ini ang naa sa major awards og duha usab ni ning nasa individual awards and hopefully sa mao nga mga kining ma-accomplish na to mga ka-RN ang kadaugan ilawom sa radyo natin Excellence Award 2025 no sa last year nakuha na to ang usa sa individual award pero doon na po tayo mga finalist no finalist po nga na-entry kani adto for 2024 og nahimo na to nga nakuha ang kadaugan sa Best Field Reporter for 2024 para sa 2025 nasulod na to as finalist po kita ang Station of the Year para sa itong major awards hopefully matag-agi gayon ang radyo natin Pagadian aliwalas mga pagsulay dunay mga kakulian pero rin kamot kita nga makapadayon sa ato ang mga programang pagserbisyo sa ato mga kaigsuonan diri sa Dakbayan sa Pagadian og Zamboanga del Sur hopefully for the second time around nga nahimong finalist ang radyo natin Pagadian nakabot ta no murag ang ato ang mga horado ra gyud naara nilang yawi sa atong kadaugan og apil ni ana usa sa mga major award nato ang atong gikumpit ang Broadcaster of the Year no for 2025 og sa atong mga individual awards ato na pod nga sagnon ang atong corona sa Best Field Reporter for this year og ingon man ang Best Newscaster no para sa RN Excellence Award 2025. Duga pa sa itong mga impormasyon, mga balita, mga ka-RN, mubalik kita alang sa ato ang mga balita gikan sa kaaluhan. Human lamang sa itong pipila ka mga pahinumdom. Fernandez Optical Eye Check Corporation ang nagabaligyan sa mga nailang frames at sunglasses sa nagbayan sa Pagadian. Sa Fernandez Optical Clinic, inyong mapalit ang Oakley, Karin, Outdo,
Giordano, Lacoste, Crocs, Revlon, ug uban pang mga original o branded frame. Sa mga nangitaw sunglasses, naaganila ang Oakley, Aldo, Spider, Guess, Springo, Mosimo ug uban pa. Anausap sila yung mga contact lenses o contact lens solutions. Ang maayong balita, sila naghahatag o mga discount sa mga biniling items. Pahimusli usab ang ilang free computerized eye examination. Ang Fernandez Optical Clinic ang naamahimutang sa second floor, Gaisano Capital Mall, Rizal Avenue, San Pedro District, Cagayan City. Sila matawagan sa cellphone number 0922-354-5924. Fernandez Optical Clinic sa Fernandez Optical Eye Check Corporation. Panginahanglanon sa mata sa Fernandez Optical Clinic na. Tugtog na kilala, boss na kasama, araw-araw tayo'y magkakasama. Sa radyo nating pagalian. Festa! Sa radyo nating pagalian. Ang station mo, ang barkada mo. Festa! Sa radyo nating pagalian. Festa! Isip usa ka inahan, importante gyud ang himsog nga panglawas sa kadaghan nato og mga responsibilidad, di gyud malikayan nga magkasakit. Ang pinakadili gyud nako ganahan kanang magkaubo. Usahay na apagiplema, kalisod gyud ana. Og basta gani ubo, misali gyud ko sa Solmux Advance nga karon liquid na. Maayo kini molimpyo sa baga tungod kay walay makalikay nga plema, virus ug bakterya sa Solmux Advance. Tungod ana, paspas kaayo ko nga maulian sa ubo sa sulod sa tulong adto sa 5 ka adlaw kung imnon 3 ka beses sa usa ka adlaw. Ug ang usa nga ganahan ako sa Solmux Advance kay swabe ang bugnaw ug halang-halang niini sa tutunlan. Mao nga ana agid ko stock ani pirmi sa balay. Basta ubo, Solmux Advance Liquid. Maayo kini molimpyo sa baga. Advance nga moayo. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Kung gikalidad nga construction materials ang gikinahanglan, Nelson Marketing ang tubag mga higala. O diri sa paganian, ang Nelson Marketing lamang ang gabaligya sa mga kabilya, simento, plywood, sin, mga pintal, mga himan sa panay, electrical supply o plumbing materials sa pinakaubos lamang nga presyo. Ug karon ang Nelson Marketing nagadawat sa paint mixing alang sa pagpamintal o R&D Diamond 2K automatic paint. Alang sa dugang impormasyon, duawa lamang ang Nelson Marketing sa Dalan Rizal o tawagi sa 2141-681-2143-313. Ang Nelson Marketing nagpahibalo nga sirado sila sa adlaw Domingo. Kapoy na? Stress ka na po? Ayaw tuguti nga ang stress mo pildi nimo. Kay aniya na ang imong paboritong pahulayan, Fabulous Reflexology and Massage Spa. Oo, sukaranan kini sa tinuod nga relaxation ug rejuvenation. TESDA accredited ug certified nga limpyo, hapsay ug eksperto ang ilang mga therapist. Dinhi ma-experience imo ang body spa, back massage, foot massage, ventosa, hot stone, happy, head massage, shiatsu ug thigh massage. Ug naa pa ang ear candling, sunburn treatment, body scrub, facial ug foot spa. Hala, asa ka pa? I-reward imo kaugalingon ang imong lawas, imong puhunan, busa ang pingi o sakto. Bisitahan lang ang Fabulous Reflexology and Massage Spa at banglang sa Gate 4 Agora Public Market, Barangay Santa Lucia, Pagilian City. Pwede niyo tawagan sa 0907-167-5646 o sa 0935-876-1264. Kung buhok ang hisgutan, Fabulous Salon Submi. Invest in your hair kay maunay corona nga di nimo tangtangon. Fabulous Reflexology and Massage Spa. Feel the touch, love the difference.
Atong oras mga ka-RN, alas 12:43, dinigyapon sa tuang programa ang radyo natin balita. Ito kanatos may kabubuton sa Paloma Multimedia Services. Kita nanukad ang atong pagsibya diri sa Barangay Tawagan Sur ng Dakbayan sa Pagadian. O gatong tulubanon na tulusab kanatos may kabubuton sa Salmiox Advance. Gatong mga giubo-ubo diha. Karon kay liquid naman epektibo nga mawala ang ubo og moinom kag 3 times a day. Sulod sa 3 to 5 ka adlaw mga ka-RN, maulian na ka basta ubo Solmix Advanced Liquid. Magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. At usab kanatos may kabubuton sa Nutrilin adunay 17 ka essential vitamins and minerals nga makatabang sa pagbaton og proper mental health development, strong immunity, good appetite, strong bones. Alang kini sa inyong mga anak. Basta Nutrilin lamang. Ato ang programa usab mga ka-RN natud kanatos may kabubuton sa Paloma Multimedia Services. Sa karon nato ang mga detalye sa atong mga balita gikan sa kauluhan na nawagan si Vice President Sara Duterte nga ibalik sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth ang 60 billion nga pondo nga unang gibalhin sa National Treasury human nga ideklara sa Korte Suprema nga supak sa konstitusyon ang mao nga transaksyon. Ang gibalhin magud po doon. Ang Supreme Court matud pa ang final arbiter sa tanang mga legal cases sa atong nasod o kung ilang hisgutan nga kini unconstitutional then mo na gid na og kinahanglan nga ibalik na sumala pa sa Vice Presidente. Ang maong kandidat mao ang kabahin sa 89.9 billion nga excess funds sa PhilHealth nga gibalhin sa Department of Finance atong 2024 aron punduhan ang unprogrammed appropriations sa national budget. Ano mo pud kuno ni gitugutan man o dahil na nga naglisod ang ato ang mga programa sa maing panglawas. Gi-insister usab ni Duterte nga ang pondo sa PhilHealth anay nga magpabilin sa ahensya aron nga masiguro ang padayon nga paghatag og serbisyo sa mga programa sa panglawas sa atong nasod. Iya sa gipahibalo nga nakaistorya usab niya ang iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte kabahin sa maong desisyon sa Korte Suprema. O gikan sa kitibuk ang 89.9 billion, 60 billion ini ang nalakip nga nalabay ngadto sa National Treasury sa dili pa nagpagula ang Korte Suprema og temporary restraining order kung TRO nga mihatag og paghunong sa nakatakdang pagbalhin sa 29.9 billion. Grabe tuloko na lang yan. Kaniadto ning November 2024. O day ni nga to ang PhilHealth murag na balaka, hilom kaayo. Ang maong dako kayong pondo mga KRN nga naka-program unta para tari sa to ang mga programas panglawas puro murag divert na mo lagi ni sa gamayng sayop natos pagpili og pagsalig sa to ang mga opisyales des kanasuran mga KRN. Ka-click lang kung sa ilahang gustong mahimo. Gusto nilang kwaon. Makaluluoy ato mga katawang Pilipino kung ato ang presidente o ato ang mga opisyales sa mga probinsya, sa ato mga kongresista, kung walay kasing-kasing para sa mga maayong programa sa ato ang mga katawhan. Samtang sa laimbay sa tumabalita gipahibalo sa Department of Interior and Local Government ko DILG nga hugtanon nila karon nga gibantayan ang mga suspect nga nagatubang sa kasong malversation through falsification og ang paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Subay kinis mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Apil sa mga giakusahan si Sara Diskaya ang tag-iya sa St. Timothy Construction. Sumalapas di ILG, dayon nilang ipatuman ang warrant of arrest sa dihang kini maipadala na aron nga madala sa korte ang mga nilambigit sa maong kaso. Sa rayong bahin, gipadayag usab sa Philippine National Police kon PNP ang seryoso nilang ginasalbara at ang aligasyon kabahin na sa giingong Ghost Project. Matod pa ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. andam ang kapulisan nga mo execute sa warrant o mutabang sa dugang pag-imbestigar. Uy, investigador na po na ini ron.
Gidali usab sa PNP ang publiko labi na nga adunay direktang kahibalos kaso nga makiktimbayayong sa mga otoridad aron nga masiguro ang hustong pagpadagan sa maong investigasyon. Ito isgutan gamay ning pag-viral sa social media mga KRN sa gingon nga panaglalis sa tali ni kanhi Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon og ang mag-asawa sud sa usa ka mall dito sa Makati City din sumala pa ni Guanzon misugod ang away dihang giingnan kuno siya sa lalaki nga bubiya human nga siya nga miubo. Nadungog usab sa video ang iyang pagtaas og tingog o pagpangisulto sa mag-asawa. Matod pa sa ni Guanzon, dili kini taga Makati og siya nganong siya ang palayason. Pagibuti usab niya nga kung aduna kay sakit o kung mahadlo ka nga magkasakit, siya ang ugawas sa maong nga mall. O wasay katungod nga papiyaon o papahawaon na sa maong nga mall. Dugang panini nga kung makamando matud pa, ora siya og amo o matapobre o dili mo pud sila mga dato. Ito nga usab si Guanzon sa Makati Police aron nga musimuter sa iyang reklamo. Sumala pa niya ni sorry na kuno ang asawa sa lalaki apan nibalikad ang lalaki sa paghatag og pasaylo. Diin human matud pa nga gibasahan na silang Miranda rights sa mao nga police investigator miikyas ang miikyas ang lawyer ni ini sa pagkakaroon wa pay pamahayag ang campus magtiayon na mahitungod na sa maong insidente. Balita gikan sa gawas sa nasod. Ipasidunggan sa Russia ang bagong national security strategy nga gipagula sa US President. Pinaagi ni President Donald Trump sumala sa Moscow dili kini hulga sa Russia og ang 33 ka pahina nga dokumento naglakip lamang sa mga polisiya nga nagpunting sa pagpanalipod sa interes sa Estados Unidos. Apil sa sulod sa dokumento ang pagpakunhod sa impluwensya sa ubang nasod, ang pagtapos sa dagong migrasyon og ang pagsupak sa censorship nga giugnay ko gisumpay kabahin na sa European Union. Bisan pa man nga daghang mga nasod sa Europa ang misupak sa mga polisiya, ikalipay gihapon ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov ang bagong strategiya tungod kay nagtakdo kini sa pipila ka advokasya sa Russia. Gisulat usab sa dokumento nga murag gipasaginlan ang European Union sa pagbarog batok sa paningkamot sa Estados Unidos nga makapahimugso og ceasefire tali sa Russia og sa Ukraine. At oras mga ka-RNGs minuto sa dili pa ang alauna. At tutuluman na natud ka natos may kabubuton sa Paloma Multimedia Services kita na lukad ang atong pagsibya diri sa Barangay Tawagan Sur ni Dakbayan sa Pagadian. Ato usab nga gipasalamatan ang tanan nato nga mga padayon na nagsuporta o nga naghuwat usab sa resulta para sa ato ang Radyo Natin Excellence Award karon na ng December 19 no ang awards night. Og pagahimuon na siya live pinaagi sa Radyo Natin Nationwide nga page. Ito lang na i-share pohon-pohon. O ingon usab ang ato ang mga kaubanan diri sa Radyo Natin Pagadian. Palayan itong pagpaningkamot. Mga makahatag tagdugang mga impormasyon o mga kasayuran next year. Atangin ninyo o hulatan ninyo ang dugang pang mga kalambuan sa ato mga programa. No? Gumikan kay Duna patay mga technical adjustments sa nining mga panahon na muna among gipangayuan o jutay. No? Nga pagsabot no? Para sa ato mga advertisers karong mga panahon na no, pagkaita ni dasag og dili lang nato gamay ang inyong pag-air kay dili pud kita mohatag og serbisyo nga di mo masatisfy no sa inyong mga advertisements dili lang sa radyo apan lakip sa atong digital platforms no sa ato ang mga Facebook o ingon man sa ato ang YouTube mga ka-RN. Tagilan ninyo next year ang Radyo Natin Pagadian mohatag og dugang ninyo mga kalambuang mga dugang pang mga programa labi na sa ato ang mga local artists no ato na nga gi-commit na for next year we will be giving chances sa tanan nga mga natay daghang mga music artists diri sa atong syudad sa Pagadian, mga singer, mga entertainers, mga performers
nga gusto po usab nato hatagan og chance nga ma-expose at the same time ma-promote ang ilahang tagsa-tagsa ka mga skills o mga talents para bitag doon na kay mga kining original composition og syempre kita usa ka FM station, so ato ang i-accommodate no og gihatag na to ang ato ang suporta para sa ato ang mga local talents diri sa syudad sa Pagadian. So we are urging kadtong mga nagulat anyway na may mga kining group messages no nga ilang nga gipaabot pilagi sa to ang istasyon ato ang suportahan kining ato ang mga grupo sa mga kabatanunan nga adunay mga talento sa pag-awit, pag-compose og ingon man na pag-entertain o pag-perform sa pilagi sa ato ang istasyon mga ka-RN. Wala matayong oras pagpadayon sa atong programa ang Radyo Natin Balita. Inyong mabati Lunes ngadto sa adlaw nga Biyernes way holiday ni. Basta na isuga padayon. Alas 12 hangtod alauna ang takda sa hapon sa di pa ang programang In His Time o sa kini ka radio drama hatod kanato sa DZRH. 30 minutos nga paghatag kaninyo sa Tagalog radio drama ug mosunod sa ang Chillax Time og ang programang Tugstugan kauban sa atong mga radyo natin nationwide DJs. Wala matayong oras sa pagpadayon sa atong programa sa pangalan na lamang sa Tibok Puwersa sa radyo natin Pagadian RN News Team. Kini na lamang yung higala sa kahanginan. Waway Belen, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Maayong adlaw Pagadian. Tugtog na kilala, boss na kasama. Radyo Natin Pagadian kasama po natin si Waway Belen. Waway, masalimuot na ka. Did you already learn to love So more siguro ng medyo na po nga karon dira sa ato ang live stream? Hi! On na puno ng pagsubok. Just like in my program, Tunog Lokal, I only want for Your friendly neighborhood station. Radio Natin. Tugtog na